Naniniwala ang ilang senador na mas mainam pa rin na magkaroon ng independent investigation kaugnay ng shooting incident sa Senado noong May 13. Magbabalita live si Mobile Journal, Merrimon Reyes. Merrimon, bakit gusto pa rin ng independent investigation ng ilang senador sa kabila nga ng findings na ng DILG na hindi inatake ang Senado? Hindi ba sila kontento rito? Sherry, lang mga nakausap natin tungkol dyan ay ilang miyembro ng Senate Minority. Halimbawa, Senator Sherwin Gatchalian, ang nasabi niya, mas maganda raw na magkaroon pa ng third party or independent na investigasyon para raw mas makita ng malinaw. Hindi lang daw sa side ng Senate yung ginagawang investigasyon, sa side daw ng NBI may ginagawang investigasyon para raw makita talaga kung ano yung nangyayari, ano yung kakulangan, at kung sakali yung mga reforma kakailanganin, mas maging klaro. Dahil ang gusto lang naman daw ng lahat, hindi raw maulit yung nangyari. At do ang sinasabi din ni Senator Gatchalian, mahirap daw magkomento kung nagkaroon ba ng pagkukulang sa side ng Senate Office of the Sergeant at Arms. Pero just to be fair lang din daw sa dalawang partido, mas maganda tingnan din muna yung magiging investigasyon. At pero ang malinaw din dito, kailangan daw sa susunod may mas malinaw na koordinasyon sa pagitan ng institusyon, sa NBI man daw yan, sa pulisya, o kaya naman sa military na kakailanganin para raw sa mga susunod na pagkakataon, hindi raw magkakaroon ng ganitong klaseng gulo. Ang nasabi rin ni Senator Raffy Tulfo, dahil nga daw, ang malinaw na kasi dito, nagkaroon ng gulo sa Senado, pero nung mga araw na iyon last week, pero mas maganda pa rin na makita na maging malinaw kung sino yung magiging accountable sa sitwasyon na ito. May warning shot mula kay Sergeant at Arms General Mau Aplasca, may pagsagot mula sa NBI, pero kailangan maging klaro lalo dahil tapos na yung nangyari na yon, sino ngayon ang mananagot dahil sa nangyari gulo dito at yung panic na nakos nito sa mga tao sa loob at labas ng Senado. Cheryl. May reaksyon na rin ba si Senate President Alan Peter Cayetano dito nga sa findings na hindi naman inatake ang Senado? Cheryl, kahapon, ongoing yung session habang sabay na nangyayari yung pag-replay din ng palasyo kasama rin ang DILG ng CCTV footages. At yan sana yung tatanungin natin sa liderato. Pero sa ngayon, hanggang sa mga oras na ito, wala pa tayo nakukuhang bagong komento mula kay Senate President Alan Peter Cayetano. Pero ang huli yan sinasabi, pinaninindigan niya pa rin at mariin niyang sinasabi na noong mga panahon daw na yon, ang Senado daw ay under attack. At yung nakita nilang naging threat daw sa mga tao, sa mga senador, yung mga may, majority members na nanatili pa dito sa building unit that time, yun yung pinaka-pinagbabasehan din ni SP Cayetano. Pero sa mga oras na ito, Cheryl, susubukin natin makakuha pa ng bagong panayab sa liderato. Cheryl. Merrimon, ano naman yung latest dun sa pagpapatawag ng CIDG sa mga tauhan nga ng Office of the Senate Sergeant at Arms? Cheryl, yung isang inaabangan din natin dyan ay yung sa case ni General Mau Aplasca, yung sa resignation niya. Kasi wala rin pang bagong sinasabi ang liderato. May kino-consider kasi sila. It's either susundin nila yung suspension order kay General Aplasca, titingnan nila kung magkakaroon na lang ng kusang pag-alis sa opisina ni Aplasca o kung may iba pa silang titingnan na legalidad. Kasi nga acting lang naman siya as Sergeant at Arms during those times. Same goes din sa iba pang mga miyembro naman ng OSAA o kaya naman yung may kinalaman o present during those times last week. Pero sa ngayon, again, wala pang bagong info mula sa liderato tungkol nga dyan. Sherry. Tinukoy ng PNP na kasama ni Senator Bato de la Rosa na tumakas base sa terminong ginamit ng otoridad si Senator Robin Padilla. So aasahan ba na ipatatawag din si Senator Padilla? Cheryl, ang nasabi sa atin dyan ni Senator Robin, mahirap daw magsalita sa nangyari kasi wala raw siya dito sa second floor. Nasa fifth floor daw siya nung kasagsagan nga ng may palitan daw ng putok ng baril. Kasama niya si Senator Bato de la Rosa. Minutes later, bumaba raw siya, kinumusta niya raw yung mga kaibigan niya, mga senador, kapwa niya senador. Later on, umakyat daw siya ulit sa fifth floor para makasama si Senator Bato. Kinonfirm niya na sa kanyang araw yung mga nakuha ng video na sasakyan na lumalabas ng Senado nung kinaumagahan. So sumunod na araw nung palitan nga naputukan ng baril. Pero nung tinatanong natin, itong si Senator Robin, kung bit-bit ba nito o sakay ba talaga nito, si Senator Bato, nagkaroon din daw ba ng pagsakay sa yacht, sa isang yate. Sabi naman ni Senator Robin, hintayin daw yung lalabas sa investigasyon. Wala pa daw nag-iimbita sa kanya na mag-participate sa mga law enforcement agencies o fact-finding bodies, pero kung sakali, maghihintay daw siya. So far naman, Cheryl, kahapon at saka nung Lunes, nakikita natin present pa dito sa Senado si Senator Robin Padilla. Cheryl.
Hindi pa rin matapos-tapos itong usapin sa kudeta sa Senado. Gaano katotoo na napag-usapan daw ito kagabi at nagkaroon din daw ng meeting ang ilang minority senators sa palasyo? Cheryl, ang bilangan kasi lagi sa kudeta, importante yung numero, makuha dito yung majority para makuha yung kudeta, makabuo ng bagong mayorya o yung bubuo ng komposisyon nga sa Senado. Nagtatanong din tayo sa mga miyembro ng Senate minority kasi kung sakali man yung minority ang kailangan humatak ng numero mula sa mayorya. Pero wala pa tayo nakukuha ang kumpirmasyon sa kahit na sinong senador kung totoo nga bang may pag-uusap sa palasyo kahapon, kung sino-sino nga ba yung mga kasama dito at kung sakali sino ang tinatapik nila o potensyal na lumipat bakod mula sa majority. Lahat ng mga yan, posible makita natin yung mga kasagutan sa pagsisimula ng sesyon kasi usually mayroong magsasalita sa floor na sasabihin at least 13, kung kumpleto man yung mga senador, at least 13 senators na raw ang nagpapahiwatig na nais silang magkaroon ng pagpapalit ng liderato. Pero hanggang sa mga oras na ito, wala pa tayong impormasyon tungkol dyan. Cheryl. Sa issue naman ng impeachment, pinapanukala rin daw na amyendahan nga itong Senate rules para payagan yung virtual participation sa impeachment proceedings. May update ba on this? Cheryl, yan yung motion na ni-raise si Senator Rodante Marcoleta last week na magkaroon nga ng amendment sa Senate rules kung saan bukod sa national emergencies, magkaroon pa ng ibang justifiable reasons na papayagan ng isang senador para mag-participate virtually o kaya naman remotely, kumbaga hindi physically present sa session, maging doon sa impeachment trial kung saan importante ang physical presence para sa botohan sa articles of impeachment laban doon sa pinuput on trial. Ang nasabi dito na isang senador na nakausap natin from the majority, pending para itong motion na to. Referred siya sa Committee on Rules, pero since hindi pa ito na itatalakay sa komite, wala pang chairman yung Committee on Rules na pinal, hindi pa siya naisasalang muli sa sesyon, pending pa to. So ibig sabihin, si Senator Bato de la Rosa, hindi pa raw siya maaaring mag-participate virtually o kaya naman remotely. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes.